ni Kuya Junko, no, si Kuya Junko, no, Vance Gracias Ginoo. No, nagpadayon na paggamit sa iyang dari sa music team. No, magayon si Michelle, mayon man si Dong Darren, nagpadayon usab sa pagpaningkamot sa paglalom diya sa presensya sa Ginoo. Mo nay pinaka-importante. Ang paglalom sa presensya sa Ginoo. Mo nay wala mo kayo kay buluhaton diri sa simbahan, ang pinaka-importante na magpadayon ka paglalom sa presensya sa Ginoo. Kay kanang buluhaton sa simbahan, musunod na siya. Musunod na siya. Muna pinaka-importante. O nagpasalamat ko sa Ginoo sa pamilya nga gatwang ko, no? Kay nahimong purong-purong ni Sis Nadine o ni Igsong Richard, si Sir o si Ma'am, Binaraw family. O di gamit sila sa Ginoo nga nakabaton ta og bagong Igsong diya kang Kristo, no? Espesyal nga kalag katantanan, espesyal man. No, Vance Gracias Ginoo. Ang sultis Ginoo sa Ginoo, ang sultis Ginoo. Bisan isa ka kinabuhi sa tao, mabalik diya sa sabakad sa Ginoo. Gatos ka mga anghel magsadya sa tiilan dito sa langit. No, pasalamat ko sa pamilya nga Andrade family. No, si Sis nahimo niyang purong-purong gigamit sa Ginoo sa pagkabot sa iyang best friend nga sis Margie. Salamat Virgie. Ay sorry ma'am. Sis Virgie. Gracias Ginoo. Purong-purong na nyo. Kana bitaw yung mga gipanggamit mo sa Ginoo, nga doon na mo'y nadala dere. Ang Ginoo na dili na ingon nga take for granted lang. Ang Bible purong-purong na ninyo. Purong-purong dito sa gingharian sa Ginoo. Nakalimot na ko unsa nga verse. Kita nga nahimong mga kaanakan sa Ginoo, tagaan ta niya o corona. Dayon sa atong corona, naanay mga diamante diya nakapatong sa imong mga sa imong corona nga gibutang sa Ginoo. Mao na imong mga kalag nga nakabit diya sa Ginoo. Mao na siya. Salamat kayo. Salamat usab sa kinabuhi ni Taribubong, paghatod sundo ni Igsong Dodong o sa uban pa, no? Gracias Ginoo. Labaw sa tanan, salamat sa Ginoo siyang pagkamaya. Anatong tanan. Ang pinaka-importante sa ako lang giingon. Less mga atong bulaton sa simbahan, gamay mga pagbulaton sa simbahan. Basta ang importante, ang imong paglalong diha sa Ginoo. Ang imong pag-mature diha sa Ginoo. Kaya kanang task nimo sa simbahan, musunod ra na. Nasabtan ninyo? Musunod ra gyud siya. Abang sa gracias Ginoo. Last Sunday school, atong gitapik, mao ring hapon. No, kining crucified life in Christ. Unsa gyud ang nilansang nga kinabuhi uban diha kang Kristo sa krus. Kung unsa gyud kita, ang pattern nato sa atong pagkinabuhi. Tanaw nimo ang kinabuhi ni Jesus Christ. Mo bitaw gipanandang sa crucified life. Nilansang nga kinabuhi diha kang Kristo. Kay mo nay tinuod nga pattern nga sumusunod diha kang Kristo. Tanawa dayon nimo ang kinabuhi sa 12 ka tinun-an. Panahon ni mong kinabuhi sa 12 ka tinun-an. Ang ilang pattern sa ilang kinabuhi, mao si Jesus Christ. Mao gyud na si Jesus Christ ang ilang pattern sa ilang kinabuhi. Mao nang ang tinuod nga pagtulunan nga makaingon ko nga makaingon gyud kasi mong kaugalingon nga kami na naata sa insaktong pagtulunan. Wala ta na naligaw sa uban nga mga pagtulunan nga siyalo kayo nga pagtulunan. Kanang masabtan na to nga ang tinuod nga pattern sa atong kinabuhi mao si Kristo. Basa ako no. 1 John chapter 2 verse 5 to 6. Para masabtan na to nga ang tinuod pattern sa atong kinabuhi mao si Kristo. O ang mga teaching nga atong ipamalandungan dahil iya bagyod si Ginoo. Nabata sa siyalo nga pagtudlo o nabata sa grasya sa Ginoo uban siyang balaang espiritu sa lalong nga pagtudlo. Tanaw ko no. First John chapter 2 verse 5 to 6. Unsay sulti diri? Dali na to masabtan karon kung si Kristo bagyod ang pattern sa atong kinabuhi. O ang atong mga pagtulunan nakabase ba sa pagtulunan ni Jesus Christ o ang 12 ka tinun-an sa Ginoo ang ilang kinabuhi naka-pattern ba kang Kristo? Nasabtan ninyo? 1 John chapter 2 verse 5 to 6 unsay gingon?
Nasayod ka mo nga mianhi si Kristo aron pagkuha sa atong mga sala. 1 John chapter 2. 1 John chapter 2. Ala ito. 1 John chapter 2 verse 5 to 6. Ang siya gingon diri. Oh, apan ang nagtuman sa iyang sugo. No, kanunay na itong gi-emphasize dali nga as crucified life in Christ. No, gitawag tag nilansa nga kinabuhi diha kang Kristo kay kinahanglan kung unsa ang kinabuhi ni Kristo nga gipadayag diri sa Bible, kung unsa ang kinabuhi ni Kristo nga gipadayag diri sa Bible, gilaktan usab sa 12 ka tinun-an. O kinahanglan ato pud ning laktan, ato pud ning kinabuhian. No, gitawag ingon diri. Apan ang nagtuman sa iyang sugo ang pulong sa Ginoo. Naghigpit diha kaniya ang gugma sa Dios, no? Tinuod kang nahigugma sa Dios o tinuod pud ang Dios nahigugma nimo o tinuod pud kang nahigugma sa Dios sa dihang imong kinabuhian ang pulong sa Dios. Apan ang nagtumang sa tupang nagkinabuhi sa iyang sugo, kining sugo dali, wala lang ni siya naglimit sa 10 commandments. Klaro na to ha? Kay basing maingon mo 10 commandments mo na pastor. Nya wa man ta simba sa adlaw Sabado. Ang sugo nga giingon diri wala lang na siya naglimit sa 10 commandments. Wala siya naglimit sa 10 commandments. Klaro na ko ninyo. Kung basahon niyo ang 1 John chapter 2 verse 15, 16, 17, 18, unsay giingon diha? Ayaw ninyo higugma ang kalibutan o bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmao ninyo ang kalibutan, tanan nga sa kalibutan, material things, gwapong balay, gwapong sakyanan, daghang kwartas bangko, imong trabaho. Ayaw ninyo higugma ang kalibutan o bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmao ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa Amahan. Kaya ang tanang buta nga iya sa kalibutan, ang unod-nong kahiblaw, ang tanang gikaibgan sa mga mata, o ang tanang gipasigar mo sa tao, dili kini iya sa Amahan, kung dili iya sa kalibutan, iya sa yawa. Karon, mangutana ko ninyo. Klaro, mangutana ko ninyo ha. Panginoon mo pagayo. Mangutana ko ninyo. Naa ba sa napulo kasugo kini atong gibasa karon sa 1 John chapter 2 verse 15 to 16 to 17 nga ayaw niyo gigugma ang kalibutan? Pagtulunan nga shallow, karnal, binuhat sa tao. Diya lang sa makita. Apan yun sa imong kasing-kasing sa labutan, walay kapaguhan. Material kaya po nakapundar para kasing-kasing kang sa labutan. Nasabtan, no? Wala nis napulo kasugo. Busa kining giingon ni Ginoong Hesus dari sa 1 John chapter 2 verse 5 to 6. Apan ang nagtuman sa iyang sugo, nahimpit niya kanya ang gugma sa Dios. Wala ni naglimit sa napulo kasugo. Bisan pag tumano nimo ng napulo kasugo, kung sulod sa imong kasing-kasing sa labutan, naagya mo kaning 1 John chapter 2 verse 15 to 16, ing anak ko kani adto. Mahigugmaon gyapon sa mga butang. Nakapundar gihapon ang karnal na temporal things ing kasing-kasing sa labutan. O nya iigo lang kanituman sa balaod. Ha? Klaro na ito ang pagpangalaga. Gracias din. Nasabtan ninyo? Ang Ginoo, ang gitanaw sa Ginoo, ang imong kasing-kasing ug imong sa labutan. Nasabtan ninyo? Mao ning ingon siya diri sa 1 John chapter 2. 1 John, walk in new life with Jesus Christ. 1 John chapter 2 verse 5. 5 to 6. Apan ang nagtuman sa iyang sugo, ang nagkinabuhi sa pulong sa Ginoo, dili lang kaysa napulo ka sugo. Pulong sa Ginoo. Ayaw pagdumot, pasayguay mo si katao, nanas napulo ka sugo, wala. Ha? Klaro. Wala kang kabasa sa napulo ka sugo nga ayaw pagdumot. Ayaw pang libak. Pero ato na siyang tagad akong pagtagad sa atong pagkinabuhi as crucified life. Kining crucified, akong ipaklaro sa inyo ha. Kining crucified life, ibutan sa inyong salabutan. Kaya ako po dusahin, magkamali ko. Kining crucified life in Christ, dili lang yung pangalan sa denominasyon na to. Kundi, ana supposed to be atong pagkinabuhi. Nasabtan ninyo? Kaya ipasabot ko pa guys, ginubing pagbutangan pa ng nindot, kaya tutulog, karatula da sa inyong denominasyon. Diha, pag dili mag-uban si Kristo diha, puto branas titulo, puto branas pangalan.
Dili makita madayag si Jesus Christ sa atong atubangan nga nang lihok sa matagtag sa atong kinabuhi. Kay tungod wala di pa si tagaag akong pagtagan ang transformation sa kasing-kasing sa labutan. Kay mo na di pakamatyan ni Kristo sa krus kanang kabag-uhan. Kanang kinabuhi walay katapusan. Nasabtan ninyo? Bisang pagbutangan pa ninyo miracle Jesus, new life in Christ man diya. Bisang daghan kay mga pangalan sa simbahan, mga bagong denominasyon. Kung man ako ipasabot sa Ginoo na, bisang pag-unsa kanindot ng karatulay yung ibutang niya, pag di niyo lakaran ang kinabuhi ni Kristo, sama sa 12 katinunan na naglakaw sa kinabuhi ni Kristo, mao ang pagkinabuhi sa pulong sa Ginoo, especially sa New Testament, kay naadari ang pagkinabuhi sa atong Ginoo, naadari sa kanyang pagpamadlong sa atong kinabuhi o pagtulpi. Huwag yan may kapuslanan ng karatula. Nasabtan niyo, no? Kung kaniadto, ang simbahan nga atong gisudlan, ang mga pagtudlo, mabaw nila buto. Ang pastor ato na ito'y accountable at tubangon sa Ginoo. Basa ang 1 Santiago chapter 3 verse 1. Kaming tanan ng mga alagad sa Ginoo, mga tubang sa Ginoo, doble pa ang among hukom, ang among silot, kung yun sa mga pagpakaon ng mga tupa sa pulong sa Ginoo. Basahan niyo diyan. Unsay gingon diyan? Santiago chapter 3 verse 1. Santiago chapter 3 verse 1. Mga igsoon, pipila lamang kaninyo, no? Mga igsoon, pipila lamang kaninyo ang angay mahimong magtutudlo. Kay nasayod kamo nakitang mga magtutudlo hukman sa mas higpit pa nga paghukom. Nasabtan ninyo? Mo nang ang atong mga pagtudlo diri, mga lagad na malanggaling ta, mga tanak ninyo. Mga lagad na malanggaling ta sa Ginoo, musimba na malanggaling ta sa Ginoo, mga lagad na malanggaling ta sa Ginoo, kinahanglan magpalalom ta sa atong relasyon sa Ginoo. Nasabtan ninyo? Agree ba mo ana? Sunday school man agree ba mo? No, mga lagad na malanggaling ta sa Ginoo, makigrelasyon na malanggaling ta sa tig-iya sa atong kinabuhi. Kay nasabtan na to, nga siya ang tinod na higugma ka na to, nga nagbayad o nagpasan sa imo o sa akong sala, o nagbayad o nagpasan sa sala ni Pablo sa 12 katinunan dito sa cross, gilaparo, giludan, samad-samad, gibunan-bunalan, o nag-andam pagit siya gingharian nga walay katapusan, nga mansion para kanimo, para kanamo, bulawan ang atong tumbanan, diamante. Normal lang dito, ang diamante, perfect paradise, nindot kayo. Mga lagad na malanggaling ta sa Ginoo, atong tinudon. Kaya kung dili na to tinudon, sa kapuslanan mo, simba ta. Agree mo, anak? No? May ngonday mo, no? Klaro-klaro. Na, pastor, maabot mo yun ang akong pagkalaayo sa ayon. Parihag ta. Isulayan sa yawa si Jesus Christ, samot na ta. Nga ang yawa, kabalo kayo sa atong witness. Kung witness ni mo kwarta, kung witness ni mo imong kapungot, ang yawa, 24 hours nang nagasubaybay na ito. Sulayan kayo na si Jesus nga, tag-iya si Pinuboy, kabalo sa gwasay daganan, kanato pakaha, na nahulog sa pagpakasala. Nasabtan ninyo, ang punto niya sa panahon natural yun na sekso. Bisan ako mabati mo na, usahay mabugno tas pagpangalagad sa Ginoo, mo-dry tas pagpangalagad sa Ginoo. Ang solusyon na igsoon kabalo mo unsa? Pastingin na. Ipakita sa Ginoo nga wala may mo sa inyong pagpasting, pag-ampo, uban ang paghilak, petitions sa Ginoo nga Lord, gusto ko nga mas malalong pa ang akong relasyon kanino, ang akong intimacy kanino. Tabagi ko kay wala ko'y mahimo bisan gamay. Pasabta ko pag-ayo sa imong mga pulong. Ang imong pulong papuy-as mong kasing-kasing mong salabutan. Uban sa imong balaang espiritu padagay daya kini. Kay muna kanunay ko akong pag-ampo. Pasabta ko pag-ayo sa imong pulong. Padagay daya kini sulod sa akong kasing-kasing mong salabutan. Uban sa kanang crucified life in Christ. Kay naapay mas labaw pa niini. Kini ato ang karon, naapay mas labaw pa niini. Unsay mas labaw pa niini? Tanawa tong kinabuhi sa 12 katinunan sa Ginoo. Tanawa tong early Christian. Grabe kayo, ang ilang kinabuhi. Nagkalayo diya sa balaang espiritu. Tanan nga maagian ni Pablo, siyang anino, mga ayo ang mga masakiton. Nagtuo ba mo nga ang Ginoo na usab? Di siya may nagtuo din ang Ginoo na usab eh?
Hebreo 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Walay pagkausap ang Ginoo. Kung unsa yung gibuhat kaniya to, buhaton gyapon na niya labi na akong katapusan kapanunan para daghang maluwas, para daghang kasing-kasing og salabutan mupundar dito sa Ginoo. Apan ang nagbag-o kita lang. Nalayo ta sa Ginoo. Mo hindi kay siya manglihok. Nga naman kay kung panahon manglihok siya, ay mutukan din itong garbo. Amo ni kuyaw nga man of God. Mao na. Mag-ampo gay maayo din masakiton. Pag dili pa ka matured enough diya sa imong pundasyon diya sa Ginoo. Linglag ka siya. Dili pa tayo. Kinanglan mo matured ka pagayo, mulalom ka pagayo. Kaya sa isulti ni Jesus Christ, o sa isulti ni Pablo, kinanglan ako, si Pablo, o mga alagad sa Ginoo, o kamo, ipaubos. Si Kristo mo'y ipataas. Walay kita, kay siya yung pakamatay sa krus. Kung walang yung kamatayan sa krus, kung samanta, linaw na kalayo ang atong kadugay. Muna siya all in all sa atong kinabuhi. Kumbaga, si Kristo mao ang hangin nga atong giginhawa para mabuhi ta. Kay siya ang provider sa tanan. Nasabtan ninyo? Naay na, sukya ta megso, naay na kanatong mga usahay, kinatong mga batasan o kinatong mabikin ta, naay na siya. Kay part na siya sa process, part na siya sa atong daang pagkatawag, sa bagong pagkatawag nga ang bagong mo pagkatawag, ang daan ng pagkatawag nga kasumpake na kanunay sulod mo, mo ni sulti ni Pablo. Natural gyud na, normal gyud na siya. Apan kinahanglan kang mulalom sa Ginoo, kinahanglan kang magpuasag, mag-ampo, magpatulo og luha. Uban sa pag-ampo nga Lord, liguna ko sa akong relasyon nimo. Kay para diha ko nimo, mao ni akong desire pa. Sapta ko pagay sa imong pulong, kay kining tanan na temporal things lang lumalabay, ikaw nga akong paglaom. Kay nag-andam ka og paradise, ug imong kamatayon sa krus, ug ang mansion imong giandam ka nako bulawan. Kinahanglan gyud kang makigbatol, makigira. Sulod sa imong kasing-kasing sa daan ng pagkatao, uban ang pagpuasal, pag-ampo. Naagi ng song. O niya, kita po nga, dili lalo matong pagtuod, dili lalo matong molding sa Ginoo. Katuwa igsoon nga, nabikil gamay niya. Pag manaling kamot ang tao sa pagpalalom sa Ginoo niya, nabikil gamay niya. Kita po nga, dili po lalo matong relasyon sa Ginoo. O niya, masultian ta gamay, wa na, parihan lang ito maghinog sanay na yun, klaro-klaro niya ako Nasabtan ninyo? Ha? Klaro-klaro niya, ito pagpangalagad sa Ginoo. Klaro-klaro. Yung gunit sa Ginoo, kung saan man niyang nasulti, pasag lang. Pasag lang. Gunit niya sa Ginoo. Ayaw na ibig deal. Kaya nasayod ka. Disod mo yung pagkasayod. Naabot siya sa proseso. Sugod siya kasing-kasing sa labutan. Naa siya sa proseso. Tapos kung siya ako, isultian ko. Kung pasagdan lang ako. Pasagdan lang. Kaya kabalaw ko nga. Naapa na siya sa proseso. Parehas na ako. Kung siya isulti ni Pablo sa Filipos chapter 3. Filipos chapter 3 verse 12. Anawa, salamat Lord. Love you. Salamat Lord. We love you Lord. We love you so much. Lord Jesus. Thank you. Sa inyong mga tulong. Filipos chapter 3 verse 12. Nasabtan ninyo? Bisan pag inyong mga paris inyong mga asawa. Gawas lang kung ang asawa, anak na kayong baba, di na good, kinanglan yung disiplinahon, kinanglan mga kabagon. Nga na siya. Sabtan ninyo? Filipos chapter 3 verse 12. Oy, nung dumili mga asawa, masabitar yun mo sinyong mga bana. Masabitar yun mo sinyong mga bana, mga asawa. Masabitar yun mo sinyong mga bana. Karoon nga diha naman kang Kristo. Kanang inyong pagdili submitar sa inyong mga bana, pas na sa inyong daang pagkatao. Pas na sa atong daang pagkatao. Mga bana po, kinanglan, irespeto ninyo inyong mga asawa. Irespeto po. Irespeto. Mga anak, pasalamat tas Ginoo nga gitagaan tao kanang si tao gani. Kanang lain nag-donate sa tuwa o kanang si tao gani. Palagsa mo gani. Water dispenser. No, salamat sa Ginoo, sa gracias Ginoo. Kay naay gitandog ang kasing-kasing nga naay nag-donate og water dispenser. Napag yun electric pan, gracias Ginoo. Ato nang ampingan. Ato ampingan ha, dili nato padulaan sa mga bata. Ato gyud ang ampingan. Ato nang ampingan. Bas gracias Ginoo. Asan mo taga-dita? Nawala mo na ito. Ay, sa Filipos chapter 3 verse 12. Sige. Sorry kayo. Sorry. No, mas may nang ako mo remind, dili ang uban. Kaya kung uban mo remind, dili ang inyong host pastor. Mabigdil na po ninyo mga host. Muna ang pastor na lang mo remind. Nasabtan ninyo?
Kinahanglan palaluntas itong relasyon sa Ginoo. Sige, John. Sige, John. Gracias, Ginoo. Wala ako mag-iwan na natuman ko na ang tanan. Amen. Kuningkit na ako. Amen. Apan, kapadayon ako sa pagpaningkamot nga makapot ko ini. Amen. Kay mao kami ang katuyuan ni Kristo Jesus kung nganong dipili niya ako. Tama ha? Basta to, gracias Ginoo lang, Lord God Jesus. Salamat, Lord. Salamat. Basta to, Pilipos chapter 3, verse 12. Wala ako magpasabot nga nakabot ko na kini o nahingpit na ako. Sino pasabot ni Pablo, anak? Si Pablo mismo, nga siya nga naningkamot nga magkinabuhi sama kang Kristo. O sa'y Ginoo, wala siya nagpasabot nga na perfect na ang iyahang kasing-kasing, iyang salabutan, matalikda na tanan niyang iyang daang pagkatao na agyo. Ang sa'yo ni Pablo. Dahil, wala ako magpasabot nga nakabot ko na kini o nahingpit na ako. Nagpadayon ako sa pagpaningkamot sa pagkabot ni ini. Muna, kung usahay gani, magawa sa pandaang pagkatao, normal gina siya, kaya yawa ang kamot. Nasabtan niyo? Si Pablo na imo, no? Nasabtan niyo? Kung siya sulti na yun ni Pablo, nagpadayon, nagpadayon ako sa pagpaningkamot sa pagkabot ni ini. Kay ako iya naman ni Kristo. Kung naan na si Jesus Christ, ang pulong ng Ginoong Hesus ay pasingkasig sa labutan. Bisan pag unsang atake sa yawa, natural yun na nga, pag di ka kabantay, mubalik yun itong daang pagkatao. Pero sa diha ka pa, hinumduman, tas balang Espiritu, ampo dayon, mauna akong ginabuhat, ampo. Mauna akong mudungo, dayon, ampo ko sa Ginoo, sa dugo mo Lord Jesus. Sa dugo mo Lord Jesus, na pinangkol sa krus. Awas tanas. Anak na siya. No? Nasabtan ninyo? Kisa mo ko na kanang dili maakuan dili mabikil dali. Dali. Klaro na to. Kinsa may sama pag-ingon ni Kristo, kinsa may walay sala ninyo manubato ang babae, antud siya kamatayon. Kinsa man kuno sa to dili madutlan og bikil. Para dili mabalik ang daang pagkatao. Bebe. Klaro na to. Klaro ni. Wala. Kita tanan. Mo bitaw mingon si Pablo. Unsay sulti ni Pablo sa Pilipos, gracias Ginoo. Wala ako magpasabot nga nakabot ko na kini o nahingpit na ako. Nagpadayon ako sa pagpaningkamot sa pagkabot ni kay ako iya naman ni Kristo. Igsoon iya na ka ni Jesus. Katong imong nasabtan kanato sa mga pagtudlo nga siyalo kayo. Sabi ko pasto sa imong kagahapon. Karon nga naa nata sa bag-ong kinabuhi diha kang Kristo maningod ka sa kang pagpangalaga sa Ginoo. Nasabtan ninyo. Kung doon naman gani tay ilabi na diri akong kaigsuonan nga doon na tayo gamay nga conflict ayaw mo nagpadaka. Kay part na siya siyang pag-mature process. Nasabtan ninyo? Tingnan na siya ng importante. Kaya kung di mo ka kabatikod sa liyok sa kaaway, ang yawa, di ka kamatikod, hagba butang ka na. Ang yawa pasabong sa bungon. Ang dili makamatikod ang katulang mga baby. Pero katong mga mature nga na ang balang espiritu lang sa labutan at kasing-kasing makabantay dito. Ibang si gracias niyo. Ay nanan niyo bibigyan. Gracias niyo. Ako una mo ingon ninyo. Kung doon ako inasulti ninyo nga sayop o nasakitan mo, pasaylo ako. Ako una mo ingon sa mga atong Ginoo ng hugas sa tiil. Sa mga tinunan. Maingon man ako, pasaylo ako. O kung na ako inasulti ninyo, nga sakitan mo, nga dali sa pulpit, pasaylo ako. O kung dito sa gawas, pasaylo ako. Nasabtan ninyo? O ganz gracias, pasaylo ako. Dayon, sulti ko, pastor, mali na pastor, kaya mo may mong gisulti. Nako, kaya para masayod ko siya mali, nga ngay na kong usbon. Nasabtan ninyo? Kaya kung di ko niyo nun, hindi ko kamatikod. Kung siya mali na ako, nga ngay na kong usbon. Nasabtan ninyo? Gracias, mo po na matagtag sa kanato. Ayaw lang pagtanaw sa mali sa mga sikataw, tanaw po niya. Nga ngay i-correct. Kubas gracias mo. Okay? Ang atong kinabuhi as crucified life in Christ. Nalang sa nga kinabuhi ng Kristo. Ano natin? Istorya na kanya. Gracias mo. Nasabtan ninyo.
Ang nga na siya importante. Ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Kaya nang lanaagi kay kanang pagsabot, ang pinaka-importante yun kay ang atong yung lalong na relasyon sa Ginoo. Uwasa ko, pastingin na. Pastingin dahil ang nasa sa Bible, pamalanggaw, pilaki at tubangan sa Ginoo. Kaya sa ingon niya na, ang balang espiritu, mo may magpasabot silang sa labutan o silang kasing-kasing. Mo ay mamuhat para mo mature ka, para mo lalong ka. Ang panalangin, kung Diyos ko nagpanalangin, kano sa ba nagkulang ang Ginoo siyang mga kanakay? Matinood, mga lagad sa Ginoo. Hindi ko na siya may tabo. Tanawa. Si Haring Solomon, nangayo ba siya sa Ginoo og bulawan? Ha? Wala. Nangayo ba si Haring Solomon og bulawan? Wala. Unsa yang gipangayo ni Haring Solomon? Kaalam. Kay balo. Pero nahimot ang Ginoo siyang kinabuhi. Kay tungod matarong yang kasing-kasing maging sa labutan. Wala siya nag-after sa bahandi nga temporal things. Kundi ang Ginoo yang gi-after. Kaalam kay balo. Mao ni ang pulong sa Ginoo. Nga mo'y magiya sa imong pagkinabuhi. Nga mo-matured ka. Dayon. Unsa gingon ni Ginoong Hesus o sa Dios sa kinabuhi ni Solomon? Tungod kay nangayo ka og matarong na butang, kaalam dili bahandi. Pakapin na lang ang bulawan, kutsara bulawan, kuranang bulawan, plato bulawan. Nasabtan niyo? Wala gyud magkulang ang Ginoo. Wala gyud magkulang ang Ginoo. Basta mga lagad tas Ginoo wala gyud siya magkulang. Last week, gitawagan ko sa kumpanya. Kap, balik na diri. Kaya na ay unom ka barko nga unit nga nagkinahanglan o kapitan. So sir, dugay na ko ni settle down. Di na masugod si misis. Diya, ignay mong asawa nga, di mapunta madato di mo din. Kaya bisaya mo ito nga, manager nga, kapitan dos Manila. Ikaw tanaw lang ako sir, mananggit na ko ni misis. Ako nang ipasangit. Kaya nga naman, kung di ako dari sa ministry, o mabalik kong sakay sa barko, nagtuo mo, madi ko accountable at ubangan sa Ginoo. Asa may piliyon ako? Ang mga butang na temporal things? O ang matag kita, makasulod ka, mamulalog ka atong relasyon sa Ginoo. Ipundar na ito atong paglaog at pagsali kung ugma nga nas Ginoo kay kining mga butang temporaryo. Musulod ka siyang gingharian nga walay katapusan. Kaya kung dili kita makasulod siyang gingharian nga walay katapusan, asa atong bagsak? Linaw sa kalayo nga walay katapusan. Kanunay ginanin niyo as crucified life in Christ. Nasabtan ninyo, aron mabutang sa inyong salabutan ng atong pagpakigrelasyon sa Ginoo, dili tiyaw. Sag nila ng ubang Kristohan mga kanya, ilaha ko na, sila rin po manubag na sa Ginoo. Importante kita, kung nalagad mo kita sa Ginoo, magpalalong ka, kaya man, gusto tang musulod sa gingharian sa Dios. Kaya kung dili ta magpalalong diha sa atong relasyon sa Ginoo o ang mga pagtudlo dali unsa ang yawa, malimbungon kayo. Iya ganing gilimbungan ng Ginoo sa kabalo sa grasya chance. Kung iya ganing gilimbungan si Adan o si Eva sa paghata, makabalo siya nga karnal kaya itong mga salabutan kasing-kasing. Kung dili tungod sa grasya o sa pulong o sa blag espiritu sa Ginoo, mo'y nag-usap ka na to. Nasabtan ninyo? Nga na ka-importante. Asa mo ito nakita? Grasya sa Ginoo. Manang naagyo ta, matagtag sa ka na to, naagyo ta sa proseso. Nasabtan ninyo? Nasa sa proseso. Unya na siya mawala ng proseso ha. Kanang battle ba? Kanang kagubot, diri sulod sa itong kasing-kasing ang sa itong salabutan. Kanang daan na itong pagkatao ba nga mag-inawayay. Kanang daan na itong pagkatao mag-inawayay. So sa itong kasing-kasing salabutan mo, nisuti ni Pablo, mabitaw na minun siya pero, mo na minun siya dari. Unya na siya mawala kung mapuno na ta sa balaan ng Espiritu. Nasabtan niyo? Mientras wala ta mapuno sa balaan ng Espiritu, di naagyo na di ang yawa, maningkamot din na 24 hours. Iyana na siya. Karon nato ta sa ibalik na to tong by process ni para ma-refresh katong ang atong relasyon pa sa Ginoo by process. Ato bitawng by process ang atong relasyon sa Ginoo. Ato tong ibalik dito gamaya. By process atong relasyon sa Ginoo. Kanang by process ang imong pag-mature diya sa Ginoo. Tinuod na siya. Tinuod yun na siya. Ang by process imong paglalong sa Ginoo, tinuod na siya. Apan nakadepende na kung asa nimo gibabad ang imuhang mata, moanhin na sa imong salabutan.
Dahil mo ani na silang kasing-kasing. Kung ang imong ginalantawan, kanang mga salida nga mga kalibutanon, unod nun, ang nag-inspired ana nga salida, dili na iya sa balang espiritu. Iya na sa espiritu ng kalibutanan. No, kung iya sa espiritu ng kalibutanan, mo na'y mupuyo sa imong salabutan, mupuyo sa imong kasing-kasing, mo nang dugay kayo ang transformation. Sa usawan mo basa, dugay kayo ang transformation. Sa pulong sa Ginoo. Kaya mag-wrestling pa na dali sulod sa kasing-kasing, ang sulod sa imong salabutan, ang pulong sa Ginoo. O ang iya sa yawa ang pagtulunan, sulod sa imong salabutan, ang sulod sa imong kasing-kasing. Nasabtan ninyo? Ingana na siya. Example, kung tanaw mong salida, kung sa'y naadya sa salida, usahay, naadya ang pagtulo sa pagpangabit. Ang tanaw mo diya, siksi kayo mga babae. Dahil batanon kaayo. Dahil, maudyok na ng yawa sa inyong salabutan. Ingana ng tao, ingana ng tao, ingana ng tao, ingana ng tao. Ano na siya? Gwapa kayo, gwapo kayo, ano? Yung mga material things, nindot yung kinabuhi, ingana ko. Ang pagpamandoy sa kinabuhi, aning kalibutanan, dili dautan. Apan kung diha na ka makapokus, mas damor ang imong kasing-kasing sa labutan diha. Kaysa pulong sa Ginoo nga mupuyo sa imong kasing-kasing ug mupuyo sa imong salabutan ug ang balang espiritu. Mao nay sala ato bangon sa Ginoo. Nasabtan ninyo? Kinahanglan gyud mulalong kita sa atong relasyon sa Ginoo. Ug mo nay pinaka-importante sa naman. Mo nay pinaka-importante sa tanan. Mo ni dali. Mo ni gingon ni Pablo sa Filipos chapter 3 verse 7 to 9. Kung na nato nag-take up, nga kinahanglan kalimtan nato tanan. Tanan, no? Nya kinahanglan po sa Galatians chapter 2 verse 20, kinahanglan ang atong daang pagkatao malansang uban dito kang Kristo sa krus. Ang atong daang pagkatao. Ang Galatians chapter 5 verse 24 nagaingon dito nga bilansang na uban kang Kristo dito sa krus. Ang tawhanong kay liblog o ang tawhanong pangandoy niining kinabuhi. Kinahanglan ang atong daang pagkatao malansang na dito sa krus. Kana siya. Ang gihimo ni Kristo sa krus, 1 Pedro 2:24, siya mo'y nagpasan sa imong sala, siya mo'y nagbayad sa akong sala, ug siya mo'y nagpasan sa tanang sala, aron kita magkinabuhi ng mataro, lalong diha kang Kristo. Roma 5:8, sa dihang makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay sa atong mga sala, alang kanato. Ang 1 Pedro 1:18-20, ang gibayad sa atong mga sala, dili bulawan nga kawad ang dili. Kung dili, dugo ni Kristo nga mulungtad ngadto sa walay katapusan. Kaya ang Diyos walay katapusan, ang balang Espiritu walay katapusan, si Kristo walay katapusan, ang iyang grasya nga gihatag kanato walay katapusan, busa ang dili siyang dugo, wala ko'y katapusan. Kung mga lagad tas Ginoo, gwapo kayo. Anong gwapo man? Makasulod ka sa gingharian sa Ginoo, kay gipakamatyan kanya sa cross, o samtang ani kang kalibutan na, di po kanya pasagdan. Itagbo niya ang imong panginahanglan. Natural din na siya. Ingana din na siya. Pero kung di ka mga lagad sa Ginoo, di pa ka makasulod sa gingharian nga walay katapusan, ay katubang mo sa Ginoo, sudyaan pa kanya, tambog ka sa Ginoo nga kalayo, kay wakay panahon niya, dahil imong kinabuyan ng kalibutan na, bubot pas, lukot. Taod-taod, bikil gamay, awan. Bubot kayo. Bubot pas, lukot. Ang panalangin, layo kayo. Nasabtan ninyo, muna siyang comparison. Tarong dito sa process sa maturity, Roma 6, basahan ko na ito. Roma chapter 6, verse 6. Roma chapter 6, verse 6. Kaya nasayod kita nga ang atong daan. Take note ha. Nana mo niya? Pamalandong mas gracias mo. Lord, tabang dito. Roma chapter 6, verse 6. Kaya nasayod kita nga ang atong daan
Kay nasayod kita nga ang atong daan og makasasala nga pagkatao gilansang na uban ni Kristo aron malaglag kini og dili na kita maulipon pa sa sala. Pagkanindot kayo sa kung sa giingon diya sa pasabot ang atong daan pagkatao, ang atong makasasala, ang atong pagkakarnal, ang atong pagkakalibutanon, ang atong pagka-unod-nun, kung sa'y giingon dari. Kaya nasayod kita nga ang atong daang og makasasala nga pagkatao, gilansang na uban ni Kristo aron malaglag kini, aron malaglag, mawala na kini, og dili na kita maulipon sa sala. Tingnan na siya kayo importante. Sa ito pa, kung imong pamalandungan pag-ayo, gisulti dari sa Ginoo, dunay dakong assurance. Dunay dakong kasiguruan. Kaya nga naman, murag conflict. Murag siya conflict kay bingon biata nga, mo ni wala masabtan sa ubang magtutudlo na. Grasya sa Ginoo. Bingon biata nga, pastor, sabtan niyo paminawag niyo basta pang sunod. Bingon ta nga, pastor, ang akong pag-mature by process. Tama? Tama siya. By process. Ang imong paglalom diha sa imong pagkinabuhi sa pulong sa Ginoo by process. Tama? Pero kung imong basahon ni Roma 6:6, thank you Lord. Thank you. Tabangin kayo ang mahina. Kung imong basahon ng Roma 6:6, kung siya giingon niya dali. Sa Roma 6:6. Kay nasayod kita nga ang atong daan o makasasala nga pagkatao. Karon kung may utag by process, na apa, sunod siya mong kasing-kasing, kung sunod siya mong salabutan ang daan mong pagkatao. Ginay-hinay pag-usap. Nasabtan ninyo? Agree mo, anak? Kung may ganitag by process, ang imong daang pagkatao, sunod siya mong kasing-kasing, kung sunod siya mong salabutan, kay kining lawas, musunod raman eh. Nasabtan ninyo? Kung unsay will of decision making sa imong desire sa decision making sa imong salabutan, musunod na sa imong kasing-kasing. Ini imong action, mo follow lang ni. Nasabtan ninyo? Busa, ang gitanaw sa Ginoo, ang sentro sa pagtanaw sa Ginoo, dili ni lawas outer kay musunod ra ni. Kung dili kini imong imong salabutan o kang imong kasing-kasing. Pero kung may kag by process, ang kabaguhan sa itong salabutan o ang kabaguhan sa itong kasing-kasing, hinay-hinay pag-uhon sa Ginoo. Hinay-hinay pag-uhon. Hinay-hinay hulmahon sa Ginoo. Kung bitaw itong maingon si Pablo nga, sa Pilipos 3:12, wala ako magpasabot nga nakag-ot ko na kini o nahingpit na ako. Apa nagpadayon ako sa pagpaningkamot, sa pagkapot niini, kay iya naman ako ni Kristo. Karon kung iya na ka ni Kristo, maningkamot ka sa pagkinabuhi sa pulong sa Ginoo, mao ni gitawag og by process. Giingon diri sa Roma 6:6, kay nasayod kita nga ang atong daan, kinatong kasing-kasing nga gi-process pa sa Ginoo by process, na apa ang daang pagkatao. Kay nasayod kita nga ang atong daan og makasasala nga pagkatao, gilansang na uban ni Kristo aron malaglag kini og dili na kita maulipon sa sala. Unya ang gisulti ni Pablo, nagpadayon siya, magpadayon na sabta. Unsa may buot pasabot ani? Mura mag-conflict. Kung dili mo masabtan, makaingon ka nga mura sa conflict. Nasabtan ninyo? Kini man gud gitagaan ning assurance. Gitagaan ning assurance ni Pablo ngadto sa church sa Roma, sa katawhan ni Kristo sa Roma. Maingon man kanato. Gitagaan assurance. Sa diha nga maningkamot ta, nga magpalalumta sa atong relasyon sa Ginoo, nga atong desire sa kasing-kasing sa labutan diha kang Kristo, mao ni mahitabo. Kay nasayod kita nga ang atong daan og makasasala nga pagkatao, mao na ang atong kasing-kasing sa labutan nga proseso, hinay-hinay ngadto sa Ginoo. Sadya nga magpalalom ka sa Ginoo. Kulmahon din sa Ginoo. Hangtod maabot ang time nga mo mature ka pag-ayo. Dahil gitagaan nag-assurance ni Pablo sa taga-Roma o kanato, kaya naman, di mo man naman namatay si Kristo sa krus? Unsay giingon niya sa kuwan? Unsay giingon niya sa 12 katinunan, maingon man kanato, paantuson ka mo sa kalibutan, apat timan
gibuntog ko na ang kalibutan. Pantuson dito sa kalibutan. Kung sa may pantuson ka sa kalibutan, naasunod sa itong kasing-kasing sa labutan, ang struggle sa pagbugno sa itong daang pagkatao, pari na itong bagong pagkatao. Humana ang kadaugan. Ang kadaugan ni Kristo sa cross, certain, siguro na. Kaya humana siya bilansang dito. Naglingkod na siya sa trono. Ang atong kadaugan, ubad kang Kristo sa cross, klaro na. Apan ang atong desire sa itong kasing-kasing sa labutan, sa paglalong sa atong relasyon sa Ginoo. Mo na ang ipasabot diri. Ang atong kadaugan uban kang Kristo dito sa cross, gibayaran ni Ginoong Hesus ang kabaguhan sa pagkasing-kasing sa labutan. Klaro. Di mo diri. Kaya nasayod kita na ang atong daan o makasasala nga pagkatao gilansang na uban ni Kristo aron malaglag kini og dili kita maulipon sa sala. Ang atong daan pagkatao kinatong sa labutan, kinatong kasing-kasing nga karnal kakaayo kini usaya tong batasan nga lisod ispilingon, no? Kitang tanan na ani. Ipakamatyan ni Kristo sa krus. Naa na ni dito. Yan ang gibayaran. Siguro na ang kadaugan kay naingon man siya nga gibuntog ko na ang kalibutan. Mao ang yawa. Aduna na siya assurance. Apan ang sulti ni Pablo sa Filipos 3:12 unsa to yang gingon? Wala ako pagpasabot nga nakabot ko na kini o nahimpit na ako. Kundi nagpadayon ako pagpaningkamot sa pagkabot niini o pagkinabuhi niini kay ako iya naman ni Kristo. Kini nga atong by process nga kasing-kasing sa labutan kining daan atong pagkatawag nga ginahinay bagos Ginoo. Ginahinay bagos Ginoo. Gitagaan ni assurance ni Pablo adto sa Roma ug kanatok ngayang kanaka ni Kristo ang kadaugan, ang kabaguhan, ang kausaban dito sa kamatayon ni Kristo sa cross. Pinaagi siyang pulong, pinaagi siyang balaang espiritu. Kinsa may mulihok kung mabago sa kasing-kasing, di ba? Ang balaang espiritu, pinaagi sa pulong sa Ginoo nga imong basihan, pundasyon sa imong pagkinabuhi, sa imong pagpamalandong, dahil imong kinabuhi ang matag-adlaw, nasabtan ninyo. Itagaan sa Ginoo assurance, ang kausaban sa kasing-kasing sa labutan, itagaan sa Ginoo assurance kay humanan niya ni pakamatsi sa cross. Naana na sa ito ang pag-intimacy ba? Intimacy, ang imong eagerness, ang imong kauhaw, nga mabag-o ka diya sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Paghatag nimo quality time sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, pag-ampo, pagbuasa, prayer and fasting. Nasabtan ninyo? Mo bitaw na giingon sa Mateo 26:40, 41, pag-ampo kamo ug pagtukaw kamo ug pag-ampo aron dili kamo madaog sa panulay. Ang lawas luya, apan ang espiritu andam sa kanunay. Nasabtan niyo? Ibalik na ko, ibalik ha. Ibalik para masabtan. Ibalik na to gamay lang ang time. Nay pangutana. O ibalik na lang ako para masabtan. Natural na nga karon naagid ta sa by process. Di proseso matong kasing-kasing sa labutan. Kaya mismo si Pablo sa Filipos 3:12, niingon siya dito nga, wala ako magpasabot nga nahimpit na ako o na perfect na ako. E noon, ang sa gingon, nagpadayon ako sa pagpaningkamot sa pagkabuot, niini. Sa ito, kining kabaguhan, sa itong kasing-kasing sa labutan, tinatong daang pagkatao. Ato ni siyang paningkamutan, mabans gracias Ginoo sa pamalandong sa pulong sa Ginoo, kaya mabangko sa imong kasing-kasing, mabangko sa imong salabutan, para mulalong ang imong relasyon sa Ginoo, para ang imong pundasyon sa imong pagkinabuhi, sulod sa imong salabutan, o sulod sa imong kasing-kasing, diya lamang sa pulong sa Ginoo, kay nasabtan nimo nga ang imong tinuod nga paglao mao si Kristo, kay siya ang tuburan sa imong kinabuhi, siya naghatag kanimo og kinabuhi, hangin, kusog, kabaskog, siya pag namatay sa cross nga nagbayad sa imo ug sa akong sala, siya ginud-an dito para makasulod ka sa kingharian nga walay katapusan, paradise. Kaya kung dili ka kasulod dito, asa padulong, linaw na kalayo nga walay katapusan. Munang kinahanglan ka nga maninood sa imong pagpanalagya sa Ginoo. Magpalalom para makontra nimo, kinahanglan na gyud kay para malalom ka sa Ginoo, na gyud kay prayer and fasting, uban ang paghila, uban ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo ug ang balang espiritu mao na mo bag-o sa imong kasing-kasing sa labutan. Lakto pag istorya, bag-ohon ka sa Ginoo, ginamit ang iyang pulong, ang iyang balang espiritu. Muna, ginon si Pablo dere sa taga-Roma, kanato, iyang gisuguro ang atong kadaugan,
sa atong daang pagkatao uban kang Kristo dito sa cross. Kay humana ni pakamatsi ni Kristo. Kay nasa Roma 6:6, kay nasayod kita nga ang atong daang ug makasasala nga pagkatao. Dilansang na uban ni Kristo aron malaglag kini. Ug dili na kita maulipon sa sala. Di siguro na ni Pablo ng kadauganan kay humana ni pakamatsi ni Kristo sa cross. Dito nasabtan niyo na na sulod siya ng kasing-kasing, sulod siya ng salabutan, ang imong desire nga para mas bulalong pa ka o paspas ay ng transformation o mulalong kasi ng relasyon sa imong intimacy sa inyo. Pinaagi sa ampo, pagpuasa, pagpamalandong sa inyong mga bulan. Nasabtan ninyo? Na na sa inyo. Tanang tools, nihatag na sa Ginoo ka nato. Ang pulong, ang balang espiritu, na mo'y pundasyon sa itong pagkinabuhi, o ubad ko sa itong kasing-kasing o sa labutan, ang mga luha, o ba ng pagpuasa, o pagyamo mo, pag-ampos, Ginoo. Nasabtan ninyo siya? Kaya, kini. Mangutan ako, manong kinahanglan ako magpuasa? Para ma-transform. Ano yun ay importante. Ako, manong kinahanglan ko magpuasa? Manong kinahanglan ko magpuasa? Ang akong aim sa pagpuasa, maupod sa inyo, para una, ma-transform ang akong kasing-kasing sa labutan, para ma-revive ang akong relasyon sa Ginoo, intimacy nito sa Ginoo, para malalong. Maupod na kamo. Ikaduha, para tanang crucified life in Christ, at least pag-ampong ng anak ko ng mahitabo. O magpadala ang Ginoo, daghang pagkalag rin niya ipamutang kay makikita niya ang genuine ninyong kasing-kasing. O genuine akong kasing-kasing, o genuine ninyong mga kasing-kasing na gusto mo magdalag kalag sa tiilan sa Ginoo para makasulod sa ginharian sa Diyos. Kaya mo na yung rason nga namatay si Kristo. Nasabtan ninyo? Kaya naman. Kaya kung dili ganita makasulod, walay lang yung way ha? Walay lang yung way. Kung dili ta makasulod sa gingharian sa Diyos, asa ako padulong? Linaw sa kalayo. Dili ka pwede, ako klaro-klaro, ako na yung isultihan, dili ka pwede makasulod sa gingharian sa Diyos kung magpakisayon ka sa iyong relasyon sa Ginoo. Prangka lang. Klaro na. Kung magpakisayon ka sa iyong relasyon sa Ginoo, dili ka makasulod sa gingharian sa Ginoo. Grabe po ka, pastor. Grabe po ka, mister. Tinod. Muna, para sa kuha, mamalandong ko, either way, wala ko'y choice. Maupad na ka. Maupad na ka. Kung gusto mo musunod sa ginharian sa Ginoo, gusto mo kung musunod sa Ginoo, wala tayo choice. Musunod yun ta sa lakang ni Kristo, o musunod ta sa lakang sa Diyos ikatinunan, na yun tayo mga pag-uasa o pag-ampong pag-ano, na ma-revive una ang atong relasyon sa Ginoo. Dahil sunod ang atong mga kaigsuunan. Magpadala siya ng daghang pala, manglihok siya sa atong kinabuhi. O makita nila na naa si Kristo yung taliwala mo. O daghang kinabuhi na mabag-o mausap na kinabuhi para makasulod sa ginharian sa Diyos. Kung maunay sulod sa inyong kasing-kasing, makasiguro mo na ang balang espiritu sa inyong kasing-kasing. Maunay, ang balang espiritu nagpuyo sa kasing-kasing ni Kristo, maupunay sa labutan ni Kristo. Ang balang espiritu nagpuyo sa dulce katinunan o sa early Christian sa kasing-kasing, sa mga early Christian o sa dulce katinunan nagpuyo ang balang espiritu, maupuna. Nga daghang kinabuhi na mabago o laong ato ng Kristo. Kaya nakilita ng temporal things, lumalabay na. Sa atong kamatayon, wakay na dalabi sa ganay. Kitang tanan mo atubang tapanahon sa final judgment kung mana atubang ng Ginoo. Matubang tanan. Dayon, ang kapalit nining tanan for eternity, paradise, gingharian na walay katapusan. Nasabtan ninyo? Wala kay choice. Wala yung kailangan choice. Wala kay choice. Wala kay choice. Gusto ka musunod sa gingharian sa Ginoo? Kung gusto ka musulod sa gingharian sa Ginoo, kailangan maglakaw dito sama sa paglakaw ni Jesus Christ o sa 12 katinuan. Basa agad ang kuwan. Basa ang sa John chapter 3, verse 5 to 6. Unsay gingon diha? Sultihan ko kamo. Sige, basahan mo. Igsod, bahalag mo ka. Musulti ko gusto mo. Nana na sa inyong pagpili. Basta ako pag-abot sa tayo, hindi ko gusto sudyaan ko sa Ginoo. Gusto ko pag-abot na sa tayo, basgas-gas Ginoo, katubang na ko sa Ginoo. Iyak ang kaluyan. Kung dili kitang tanan, iyak ang kaluyan, mabad siyang grasya, mungan siya, welcome my faithful servant. Sulod sa gingharian sa Diyos, nagiandang kanino, kanatong tanan, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Mao gina yung isulti. Kanan gina. Or, sudyaan ba kaniya? Mao gina. Nakalamat, gracias Ginoo. Asa ganito kung ipasulti ka na?
Sige kayo basahon. John chapter 3, verse 5 to 6. Tanaw, kung gusto tamo sulod sa gingharian sa Ginoo, di basta-basta. Muna mong kuha tayo choice. Kailangan pulidohon yun nato itong relasyon sa Ginoo. Basa. Basa atin. Jesus nitubat, sutihan ko ikaw, walay makasulod sa ginharian sa Dios. Klaro. Lawas kung matawo o siya pinaagi sa tubig o sa espiritu. Ang gianak sa tawo, tawo usab. Ug ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Bugat kayo ng statement ang Ginoo. Nagsulti ang Ginoo, may nagsulti ang Ginoo. Sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Diyos. Yun niya to. Katong si Nicodemo. Sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Diyos. Dili tayo sinti na. Maudya ko na sa tuwa. Gawas mga tao, mataw pag-usap. Kinanglan tang mabago na itong salabutan. Huwag na itong kasing-kasing. Mag-transform. Mataw sa tubig, mga bautismo. Mabiyan na kasi ng daang pagkatao. Mga nakadecide na ka na magkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Pag magkinabuhi ka sa pulong sa Ginoo, nagyod kay right time na mamalandong sa pulong sa Ginoo. Kaya saan mo magkinabuhi sa pulong sa Ginoo, dili mo pamalandongan ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo, ang balang espiritu, muna yung bago sa kasing-kasing sa labutan. Muna itong diskutan ganyan by process. Karon, ano siya nga, so tiyan ko ikaw, walay tao makasulod sa gingharian sa Diyos, gawas kung matao siya sa tubig o sa espiritu. Ang pagkatao sa espiritu, bukat. Ang pagkatao sa espiritu, ang espiritu, ang pagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Di ko na magbiya ng tulo ha. Aka ng upat, di ko na magbiya. Ang Diyos na mahal, si Jesus Christ. Si Jesus Christ, nagpuyo siyang kasing-kasing o siyang sa labutan ang Diyos na mahal. O ang Diyos na mahal, nagpuyo siyang kasing-kasing o siyang sa labutan si Jesus Christ. Kaya mingon si Jesus, ako ang amahan o sarah. Ako, ana asaman o amahan, ani ang kanako. Maingon ng amahan, ana ang akan Jesus. Dayon, ang balaang espiritu. Gikan sa Diyos namahan, nga naapod kang Jesus Christ. Dayon ang pulong nga gi-inspired sa balaang espiritu. Pag imong kinabuhian ang pulong sa Ginoo, mo ni standard sa imong pagkinabuhi. Imong gitagag pamalandong, imong gipastingan, imong giampuan, gitaganan na kay personal devotion matag adlaw ba atos Ginoo. Na kay pakigsugod sa Ginoo matag adlaw. Tagaan mo right time nga mubasa ka sa pulong sa Ginoo matag adlaw. Mo ni standard sa imong pagkinabuhi ang pulong sa Ginoo. Kay naa sa imong kasing-kasing ang pulong sa Ginoo sa labutan. Nausap siya ng kasing-kasing, natural, ang balaang espiritu nga nag-inspired sa pulong. Nausap siya ng kasing-kasing natural. Si Kristo, nagipuyan sa balaang espiritu, nga mao ang pulong. Nausap siya ng kasing-kasing ang Diyos naman. Nga mo'y tag-iya ni Kristo sa balaang espiritu o sa pulong na pangtanong. Paano tong kauban gud ni Jesus, pastor katong gilansang siya na ana si Jesus na karon kay ana siya na tuon na sa kay Kristo. Amen. Tapos ala si Jesus na karong adlaw sulod na dayon ka sa ano. Paradiso. Pastor? Salamat sa Ginoo. No? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi mo siya. Kailangan ma-address, Lord, Lord Jesus, Christ mo. Lord, salamat. Lord, tabangin kami. Pagpasal ka kami. Lord, tabangin kami. Lord, tabangin kami. Pasal ka. Pinisal ka, wala ka rin. Wala ka rin. Wala. Lord, kami na ibutang sa kasing-kasing sa labutan. Na kung wala ikaw, wala ka ninahin. Para wala ng pag-arbo. Para wala ng pag-arbo. Kundi ikaw ang mapundang o matuboy ng kami. Para magliho ka sa mga tubangan. O kami tanan mo mature. Thank you, Lord. Thank you. Amen. Kato nga, kanan lang, last na lang ang address, yung oras. Kato, ipinunduman ako sa Ginoo na ito, pero salamat kay malimtan ako, salamat kay ligamit si Michelle. Kato, wala ito yung process. Instant to, radical. Ito yung Ginoo ni Sir. Wala ito nag-agit by process. Instant to, radical. Nasabtan niyo, pero mangutana ka, ano nakasulod man siya sa gingharian sa Ginoo? Gisumpak ba rin sa Ginoo, ang yung gingon sa John chapter 3 verse 5 to 6, nasultihan ko kamo, walay makasulod sa gingharian sa Diyos, gawas man siya matao, pag-usab, o sa tubig o sa espiritu. Gisumpak ba rin sa Ginoo? Sumpakon ba rin sa Ginoo ang iyang pulong, buhi man, kinabuhi man? Wala. Hinumdumi. Kasi makatubag din. Hinumdumi, Klo. Hinumdumi ang Ginoo, unsa? Grace? Gugma. Dahil naataron sa grasya. Mauna, ang saktong tubag. Nasayon ang Ginoo. Una, ang Ginoo, gugma. Kadua, ang Ginoo, grasya. Karon kung magpa ako, adilin ako, di ko gusto. Grasya sa Ginoo, di ko. Abans tamang sino.
Kaya bukad kayo kung ako. Gracias Ginoo. No. Kung usasa, kung kanato, na ay makasala. Butang ito, bukad kayo nasala. Nangabit siya. Ano lang? O niya, maghinulsol siya. Maghilak siya. Tubang sino maghinulsol. Kung hindi ka maghinulsol, biyaanan niya yung sala. Naghilak siya sa tubang sa Ginoo. Pasayloon siya sa Ginoo, dili. Pasayloon kay Gug Maman. Ang Ginoo. O niya, atong taknaan namatay siya. Bukuto na itapos kawatan. Luwas siya, dili. Luwas. Asa may kwan dito, asa may by process dito. Kinsa may nagtandog, pamutanon ta mo. Ano tagaan pag more clarification. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. We love you, Lord. We love you. Kaya nakakasang taliwala. Pamutanon ta mo. Kinsay nagtandog sa kasing-kasing sa kriminal para mangayo siya pasaylo sa Ginoo para mutuo siya ni Kristo. Ha? Ang Ginoo. Ang Diyos na isakto ni, naging isaktong term na ni. Ang balaang espiritu. Ato nga time ang nanglihok sa kasing-kasing sa kriminal, gawin to ka kriminal. Ang balaang espiritu. Atong isa ka kriminal, wala ba din ang lihok ang balang espiritu? Unfair kayo kung wala ng lihok ang balang espiritu niya. Dahil yun siya kasing-kasing, wala niya paminawa, i-ignore lang niya ang balang espiritu. Kaya niyang gipasid ako ang karnal, lingon na siya. Kung tinuod kang anak sa Diyos, kanaog niya, luwasin mo ka galing, luwas na sabi ang karnal, na temporal things lang yung itanaw. Apan katong isa, yan ang ganyan siya, uy, paghilom, mauto yung gingon, wala ba ka maulaw, wala ba ka makuhan siya, gilansang walay sala. Apan kita gilansang, ang ayan na ito ni, kaya makasasala ng tan. Nagmatir na sa kasing-kasing. Kung gihikap sa Ginoo, gihikap sa balang espiritu, ang iyang kasing-kasing, nisunod siya, naghinulsol siya. Kaya Ginoo gugma, yan ang apat yung tasgrasya. Pasaylo, lumas. Pero akong pangutangan ninyo, ayun napabutang rin nato ba? Ha? Kaya paano na to sila? Sampol rin to nga ang Ginoo gugma kaluoy o grasya. Ayun napabutang mga ato ba? Nga naman, kung pabuto ni mo, saan pa ka mga lagad Ginoo magtinga na ka? Ay, maningkamot po ng yawa. Ay, maningkamot kaya ang yawa sa kinabuhi nga, samtang himsod pa ka, di ka matug simbahan. Samtang himsod pa ka, di ka maminos pulong Ginoo. Kanda pa kapanahon sa imong deathbed, sa imong kamatayon, buhian ka kasayawa. Tigyo na siya, angtod. Maglayo pa na sila sa anghel. Kung mahimo, tigyo ka niya, buhian. Nasabtan ninyo, usap pa ka maghinulsol na, diyan na ka magtinga. Huli na kayo nagsuon. Wala na imong focus nga to sa paghinulsol. Wala na. Naana. Ani kalibutan ang watagaw na sa labutan. Nawala ang imong focus. Naana sa imong mga material things. O, adamon sa nako ni para sa kong kanakan. Kaya maluwi ko, mawala na ko. Wala na sa mga focus ng tos Ginoo. Nasabtan ninyo? Lahat to siya na sitwasyon. Para to sa kriminal. Dito para sa tuwa. Ayaw pa buta mga ato ta. Usa pa ta maghinulsol. Usa pa ta mo lalo matang relasyon sa Ginoo. Nasabtan ninyo? Gracias Ginoo. Hindi pa. Lord Jesus Christ. Salamat po. Salamat. Napakyas ang kanyang kadaghan sa mga kabangan. Pati na po. Masalit ka sa pagtagsa ka ng doon ako napakyas. Salamat sa inyong goodness. Salamat sa inyong grasya sa Diyos. Na kanunay nag-extend o nagpasabot ka na mo pinagi sa inyong pulong o sa inyong balang espiritu. Nga nagtok-tok sa mga kasing-kasing at sa labutan na kinanglan. Nalinood kami sa pagpangalaga kami. Ang among kapakyasan apil sa proseso sa pagbarko sa mga ang pagkatao ng kanyang Ginoo. Lord, di ko na kami kasing-kasing sa iyo. Ba nang pag-ampog pagpuasa o ba nang paglaon, nibutang naman ang paglaon kanina. Kaya ikaw lamang ang magaluntad sa walay katapusan. Ikaw ang mahukom ka ng tanan. Kung ikaw ang tinood na igugma ka ng na nagpakamatay sa krus, na nagbayad sa aming mga kasalanan, nga naghatag ka ng panalangin, nga nag-amdang ka ng ginarian na walay katapusan. Ikaw lamang Ginoo ang tanan-tanan. Ang paglaon ng Ginoo, ibutang namin kanina, dili sa mga butang ng kalibutan. Diyan lamang kanina. Tinanglan kami malalong para masulod kami o makasulod kami sa ginarian na walay katapusan. Iba ng pagpang-ampong pagpuasa, pagyaman ng paghilak, pagbasa sa inyong apuro. Kaya kung di kami kasulod sa mga ginarian, di na matalayan ng walay katapusan. Lord, thank you Lord sa mga pagpadayan sa inyong apuro. Thank you. Para sa kabaguhan o may pundasyon sa mga pagkilang. Lord, thank you. Kasayaan mo kami. Di po na kami. Thank you Lord. Thank you. Amen.
Hallelujah. Hindi kay puno sa Ginoo. Sunod sa mga na ba no nga sa una lang kano walay Bible. Wala nga parang Bible ba? Wala. Ya ang mga tao wala gisunod nila wala tay gisunod nga unsay maayo kay ni Bible. Isa kay kahimtang sa kalibutan karon. Ang kasi sa Ginoo salamat kita nga natay Bible sa kita. Wala sa pagdaig sa itong buhay nga Diyos. Wala ko si sis na din, ala sa photoshop. Salmo 149 verse 1 to 9. Awit sa pagdaig. Daiga ang Ginoo. Pag-awit kamo bagong awit ngadto sa Ginoo. Daiga siya diha sa tingog sa iyang katawhan nga nagtuman kaniya. Pagmaya Israel tungod sa iyang magbubuhat. Paglipay katawhan sa Sion tungod sa imong hari. Daiga ang iyang ngalan uban sa pagsayaw, tugtuga ang mga tambor o mga alpa alang sa pagdayeg kaniya. May kalipay ang Ginoo diha sa iyang katawhan. Gihatag niya kadaugan ang mga linupigan. Angay nga maglipay ang katawhan sa Dios tungod sa ilang kadaugan. Paawita sila nga malipayon sa tibuok gabi. Pasinggita sila samtang magdayeg sa Dios. Binakyaw ang mahait nilang espada. Aron pagpanimalos sa kanasuran o sa pagsilot sa mga katawhan. Ingon man sa paggapos sa ilang mga hari. O mga pangulo pinaagi sa kaninang puthaw. O sa pagsilot sa kanasuran sumala sa gisugo sa Dios. Kini ang kadaugan sa katawhan sa Dios. Daiga ang Ginoo. Praise. Amen. Oras na para magdahig ka sa buhay nga Diyos, no? Butag sa Praise God. Andam na ba ang tanan? Hallelujah. Uy,